Tapos, ito yung mga papakita din sa'yo dito sa part na 'to, ano yung mga keyword na nilagay mo kanina sa taas, 'yan. So, ipapakita din niya sa'yo. The reason na pinapakita niya 'to kasi kailangan mong makita kung yung mga keywords na 'to nagagamit mo ba sa ad copy mo. Kasi importante na, yung mga keywords na 'to binabanggit mo din or ini-incorporate mo dun sa ad copy. Okay, so balikan natin yung, media plan natin. So, sa keyword focus, so kokopyahin ko na lang 'to. Tanggalin natin ng mga 'to. Ayan. So, ayan, oops, pakita muna natin, sabi niya, at least 3 headlines are required. Yan. So, alam niyo na, ilan yung minimum. Okay, so yung naturo sa inyo ni Amira dun sa past lessons is yung tinuro niya paano yung trick para magkaroon ka ng high click-through rate. Is yung dynamic keyword insertion and dynamic location insertion. So, yung dynamic keyword insertion, ginagamit siya para, say for example, no, binibid natin itong mga keywords na to. So kung yung search term ng user is about guitar tutorial for beginners, yun yung search term niya or guitar chords. Ang mangyayari, pag gumamit ka ng dynamic keyword insertion, yung eksaktong search terms niya, basta kakasya doon sa naging combination ni Google at the time of the auction, lilitaw yung search term na yon. Automatically mai-insert yung keyword na or yung search term na in-input niya. Just in case hindi niya na-catch, kung kakasya. Ngayon, kung hindi kakasya, lalagay ni Google yung default text or hindi niya ipapakita pag hindi kakasya based dun sa naging combination niya. So, ganito yung format niya. Keyword insertion is open curly bracket and then piliin mo lang yung keyword insertion. Then, so sa IT Grid, ang SOP namin is title case pagka headline kasi ang title case mas mataas ang click-through rate niya. So, required ang default text. Default text, lilitaw siya pagka yung search term wala dun sa hindi ma-trigger or masyadong mahaba yung search term or yung keyword. So, ideally, yung default text mo, wag masyadong mahaba. Wag mong i-maximize yung 30 characters para madalas sinasuggest ni Google is around 15 characters lang. Makikita mo siya minsan dito sa area na to na i-limit mo yung ibang headline mo para lumitaw yung iba. So, default text natin since this is a guitar lesson, no? So, yung number one guitar lesson provider. Yan. So, pagka hindi lumitaw yung search term ko, ito yung lilitaw. Before ko turo yung location insertion, pwede ka ba gumamit ng keyword insertion tsaka location insertion? Tsaka timer, gamitin mo lahat kasi andiyan naman sila lahat. Hindi ko siya ina-advise. Hindi siya ina-advise kasi magiging bloated yung CTR mo pagka gano'n. So, hinay-hinay lang sa paggamit. Gamitin mo lang siya kung kailangan mo siya. Kung tingin mo nagme-make sense na may keyword insertion ka tsaka location insertion. Alam mo 'yun? Pero kung gagamitin mo lang siya para lang makakuha ka ng malaking CTR, pero CTR kasi doesn't equate to conversion, 'di ba? So, hindi mo naman gustong 10% yung CTR mo, wala kang conversion. So, may mga gano'n ako na-audit na account kasi sobrang taas ng CTR, wala namang conversion. And so lagyan yung location insertion. So so open curly bracket and then location and then so sa atin sa Philippines walang city pero yun yata yung province. Alam ko nati-trigger kahit pag pinili ko yung state, alam ko sa experience namin sa Philippines province yung lumilitaw. So, pili ka, city ba, best gamitin yung location insertion pagka local service company like mga realtors, mga general contractors, mga roofers, mga ganon. Or pagka meron silang physical location. Then, so, yung default namin, so since this is for Endantes, ang magiging default is Philippines. Kasi madaming nagsa-search sa kanya from outside the Philippines. Yan. So, meron na tayong keyword and location insertion.
Yan yung mga common na ginagamit namin. Yung actual, pakita ko dito sa actual campaign. So, meron kaming ginagamit namin siya para sa online voice lesson na campaign niya. So, yun. So, proof na ginagamit namin siya sa actual Question, campaign. Yes. question pala. Bale, you said earlier, ang default location, correct me if I'm wrong, yung narinig ko, is Philippines kasi maraming nagsusearch sa kanya Mhm. sa outside of the Philippines Mhm. or dahil sa inside yung Outside, yeah. Yun yung outside. reason namin. Yung Okay. mga Filipinos abroad na naghahanap ng music teacher sa Philippines. So, madami Okay, kaming, okay. based sa learnings namin sa campaign, madami kaming nakukuha mga ganong search terms. Nice, nice. Yan. Ano pala, Kaya, no? mm, Nice. Thank you, thank you. Medyo counterintuitive kasi isipin mo sa labas ng Philippines nagse-search. Pero mas mhm. okay na Philippines kasi mga Filipino sila. Yes, oo. Tapos, kaya yung location insertion may epekto depende dun sa setting. Kung naaalala ninyo yung kanina nung nag-set up tayo, which is merong presence or interest. Ayan. Kaya yung sa Mdantes, presence or interest siya, hindi lang presence. Para lumitaw, para kung nasa US ako or sa Canada ako, search ko yung ad, search ko yung music teacher Philippines, may chance na lumitaw yung ads ko. Kasi may interest. So, kung sinearch niyo yun, Music Teacher Philippines, tapos at least makikita nila agad Philippines, di ba? Kasi hindi lang naman yung ad namin yung lilitaw. May mga kaiba pang music school ads. So yun yung purpose ng isang tip for high CTR. Ayan, kita niyo yung ad strength ko. Na-satisfy ko na yung include popular keywords. So okay na ako dito. Okay na yung keyword focus ko. Features na ako. Bigyan ko siya ng features. Tapos, ayan. So, kuha ko ng benefits. See, gano'n kabilis mag-setup pag meron ka ng ad copy. Hindi ka na ngayon mag-iisip. Kasi alam mo, kung ngayon ako mag-iisip, di ako makakasulat masyado. And bigyan natin ng benefits. So, hindi daw sila unique. Dagdagan pa natin ng brand messaging. Tapos, so, unique na yung make headlines. Okay, nasatisfy ko na yung number of headlines na kailangan. So, kailangan ko na lang gawin silang unique. Talaga importante itong feature na to. Hindi ko tuloy alam, alin tatanggalin ko. So, ayan, lagay natin yon. Ayan, unique na siya. Satisfy ko na siya, unique na siya. Okay? So, kina ko dito sa number of head 2, 4, 6, 8. Dadagdagan ko pa ng dalawa. Typically 10 yung standard namin eh. Yan. Then, description na. Punta na tayo sa description. Yan. Binigyan din ako ni Google ng default description. Tanggalin lang natin. Okay. So, ayan. Minimum pala ng description ay 2. So, kailangan natin ng at least 2 descriptions. Okay. Oops, mali. Kailangan ko ng call to action. So, kailangan may call to action ako. Babalik lang ako ulit dito. Meron akong gustong i-address na ano. Kita nyo to, itong pin. May pin. Noong mga sinaunang panahon, before naging popular yung response, merong expanded, tinatawag nilang expanded display ads. Yung expanded display ads noon, meron kang 3 headlines per ad. Tinanggal ni Google yon. Pinalitan nila ng responsive search ads. Pinalitan nila ng responsive. So ngayon, bibigyan mo siya ng 15 headlines, bahala siyang mag-combine. So, ang ginagawa ng iba, para di sila maka-move on from dun sa expanded, nagpipin sila. Gusto ko to number 1. Parati tong number 1. Gusto ko parating number 1.
And parating number 1. And ito gusto ko parating number 2. Kita niyo ng effect, bumababa yung ad strength. Bumababa yung ad strength kasi nililimit mo yung algorithm na nililimit mo yung combination niya. Is that good or bad? Depende. Ang typical answer is, it's bad. Kasi nga, nililimit mo yung algorithm. Yun yung default answer ko. Bad siya. Pero may mga cases na kailangan mo siyang gawin. Example, may client kami, enterprise to. So, mayroon silang standard. Yung pagkakasunod-sunod, alin ang gusto nilang headline 1, alin ang gusto nilang headline 2. So, since may standard sila as a company, kailangan namin sumunod doon. So, nagpipin kami pagka ganon. Gusto niya parating number 1 lahat ng, sa first headline lalabas lahat ng to. So, pagka ganong case, wala kang magagawa. As in, pwede mo sabihin yung case mo na bad practice siya, pero pinipilit nila, gagawin mo siya. Yan. Important yun na sasabihin mo pa din. Yes, Para importante yun. Oo. Kasi, protection din. Kasi ang mangyayari, pag hindi mo sinabi, tapos may ibang ad buyer na makakausap sila or papa-audit or may mag-audit, alam mo yun, makikita nila na pangit yung, poor yung ad strength mo, pero hindi mo naman kasalanan kasi pinilit ka, pero at least sinabi mo. Yes. So, yeah. Kumbaga, protection din. Yes, oo. So, may malaking debate to pin or not to pin.